The National Press Club of the Philippines, or NPC, is today among the country's oldest but the biggest national organization of active members of the press. Formally incorporated and registered with the Securities and Exchange Commission on October 29, 1952, its founders include some of the country's leading journalists who went on to become names in the country's politics and in the journalism profession. The NPC building's inauguration in December of 1955 was attended by no less than Philippine President Ramon Magsaysay. Over the years, the NPC building has become among the most prominent landmarks in the city of Manila, the country's capital. Its leading members would serve our country and our people on the basis of what they believe is good and best for all. Today, the NPC is proud that this legacy of continuing service to the nation remains at the core of its members' beliefs and where the government can turn to for help in its mission to instill the spirit of good governance in public service. And from its primary purpose of serving as second home for members of the press, where they can relax and socialize after a day of hard work in the field, chasing the news, or at the newsroom, the NPC has broadened its horizon and mission by helping provide for the education, housing, health, and other forms of material and financial assistance to its members despite meager resources. More importantly, the NPC remains the leading voice of the Philippine media in the fight for media rights, holding the people's right for a free but responsible press. And as the recognized Philippine media organization in Southeast Asia, our neighboring countries. As the National Press Club enters its 7th decade of existence 3 years from now, it has set itself the goal of reaching out to other local and regional press clubs and organizations in the rest of the country. With everybody's help and with the NPC leading the way, having a Philippine media that is responsible and professional at all times and always striving for excellence is a goal that is indeed realizable and achievable. Mabuhay! Mahayag! Mabuhay! National Press Club! Rendered to the club as NPC President 2018-2020. The most prestigious and the most credible among all the media organizations sa Pilipinas, ang National Press Club. Thank you! We need to develop the young ones who will look after the press club in the future. Ang pandemic, NPC lang ang gumalaw. Among all, maraming gumalaw na sumunod. Pero NPC talaga yung nagsimula. There are 16 attendees, so we have 100% attendance. Thank you.
Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with
the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. The National Press Club of the Philippines, or NPC, is today among the country's oldest but the biggest national organization of active members of the press. Formally incorporated and registered with the Securities and Exchange Commission on October 29, 1952, its founders include some of the country's leading journalists who went on to become among the most respected names in the country's politics and in the journalism profession. The NPC building's inauguration in December of 1955 was attended by no less than Philippine President Ramon Magsaysay. Over the years, the NPC building has become among the most prominent landmarks in the city of Manila, the country's capital. Its leading members would serve our country and our people on the basis of what they believe is good and best for all.
Today, the NPC is proud that this legacy of continuing service to the nation remains at the core of its members' beliefs and principles. Where the government can turn to for help in its mission to instill the spirit of good governance in public service. And from its primary purpose of serving as second home for members of the press, where they can relax and socialize after a day of hard work in the field, chasing the news, or at the newsroom, the NPC has broadened its horizon and mission by helping provide for the education, housing, health, and other forms of material and financial assistance to its members despite meager resources. More importantly, the NPC remains the leading voice of the Philippine media in the fight for media rights and in upholding the people's right for a free but responsible press. And as the recognized Philippine media organization in Southeast Asia and our neighboring countries. As the National Press Club enters its 7th decade of existence 3 years from now, it has set itself the goal of reaching out to other local and regional press clubs and organizations in the rest of the country. With everybody's help and with the NPC leading the way, having a Philippine media that is responsible and professional at all times and always striving for excellence is a goal that is indeed realizable and achievable. Mabuhay ang malayang pamamahayag! Mabuhay ang National Press Club! Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. Rendered in the club as NPC President 2018-2020. The most prestigious and the most credible among all the media organizations sa Pilipinas, ang National Press Club. Thank you! Salamat! We need to develop the young ones who will look after the press club in the future. Ang pandemic, NPC lang ang gumalaw. Among all, maraming gumalaw na sumunod. Pero NPC talaga yung nagsimula. President, there are 16 attendees, so we have 100% of attendance. Thank you. Thank you. Rendered in the club as NPC President 2018-2020. The most prestigious and the most credible among all the media organizations sa Pilipinas, ang National Press Club. Thank you! Salamat! We need to develop the young ones who will look after the press club in the future.
Nung pandemic, NPC lang ang gumalaw. Among all, maraming gumalaw na sumunod. Pero NPC talaga yung nagsimula. There are 16 attendees, so we have 100% attendance. Thank you. Thank you. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. It's a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future.
This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, MX3. Welcome to the Report Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind them. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome. Morning po sa ating mga guests at welcome po sa Friday edition ng ating Report to the Nation Media Forum ng National Press Club. Again, may I request yung iba nating participants to kindly unmute your ano. Ano may unmute? Pakipatay lang yung audio. Nagpipidback dito. Kay Boss Ariel Hinton, ayun, tsaka kay kapatid na Lee. Yun. Magandang umaga sa inyo. Welcome to this Friday's edition ng Meet the Press Report to the Nation Media Forum. At ito ang inyong host for this meeting, Paul Gutierrez ng National Press Club, ang interim president sa ngayon. At for today, we're glad na on board na si Boss Ariel Hinton ng Commuter Safety of the Philippines. He has been, of course, a regular participant sa ating forum, and we're glad that he can join us again today. And we're also expecting Mr. Director General ng ARTA, si Attorney Jeremiah Bellica, tungkol po sa issue ng red tape. And then, of course, we're also expecting to join us. I see Yusek Tonisito Umali ng Department of Education. And then, yung pong tagapagsalita ng labor sector, ang atin pong kaibigan din, at si Mr. Alan Tanhusay, Associated Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines. Bukod sa kay Boss Ariel Hinton ng Lawyers for Community Safety and Protection, hindi ko masyadong makita kasi dito. Nakapasok na kaya yung iba nating guests? Heads up lang kay Mr. Alan Tanhusay, and heads up lang din sa kay Belgica. Wala pa ba sila? And then si Yusek Umali ng DepEd, wala pa. Anyway, I'm glad nakapasok na rin sa linya. Nakita na natin ang iba nating mga kasama sa media, no? Good morning sa iyo, Miss Bea Bernardo ng Channel 4. Kay Chris Mundo,
Good morning sa inyo. Kay kasamang boss Joey Venancio, nandito na rin pala. Director Joey Venancio ng National Press Club and publisher ng Police Files Tonight. Kay Director Alvin Murcia ng Daily, ang aming NPC Secretary at Editor-in-Chief ng Pate. And now, siguro, while waiting for to come in, total na nasa linya na si Boss Ariel Inton. Good morning sa Attorney Ariel Inton, sir. Attorney Inton. Ba't yung teacher ni ate mo? Attorney Inton, good morning. Magandang umaga sa iyo, Mr. President Paul. Oh, thank you. Thank you. Sa lahat ng mga kasama natin sa National Press Club, magandang umaga. Yes. Attorney, total, ikaw pa lang mukhang guest natin na nasa linya, no? Siguro, we can start with you. Ano ba ang update natin sa mo, sir? Well, Paul, during this pandemic, talagang malaking issue lagi ang transportasyon at kasama na rin dyan mga commuters' welfare. Malaking issue dahil alam naman natin na napakatagal pinatigil dahil sa pandemya ang public land nga itong binuksan. Lately ay mukhang talagang bukas na bukas, so to speak, dahil sa naglabas na ng pahayag ang ating pamahalaan na yung 1 meter social distance ay pinaikli na, no? Yung distansya. Ang 1 seat apart na lang ang polisiya, at kapag may harang o meron na barrier sa dalawang pagitan na pasahero, ay pwede na yun, wala na daw yung 1 seat apart. So, ang rason kung bakit ito ay kanilang ipatutupad ay para daw magkaroon ng mas maraming makasakay. No? So, in other words, yung dating 1 meter social distance at yung maximum passenger capacity of 50%, no? Tila na compromise na to. Attorney, isang issue din ngayon na pinag-aanuhan ng ating transport sector kasi bumaksak din talaga ang income nila, no? Anong tingin mo dito sa ngayon naman basically yung mga taxi konti pa lang ang pumapasada, kahit nga yata yung Grab at saka yung Grab medyo mababa pa rin ang mga pinapayagan nilang bumiyahe. Ngayon naman nag-a-adapt tayo ng mga motorcycle taxi naman, attorney. Ano ba ang tingin ng grupo mo dito? Yung motorcycle taxi, isa rin yan sa papayagan na rin, no? Na ituloy yung pilot testing ng mga app-based motorcycle taxi dahil nung nagkaroon ng pandemya, yung tayo nag-ECQ, ang status kasi nung motorcycle taxi na app-based, meaning to say, yun katulad ng Joyride, ay nasa status ng test run, no? At ngayon, even the Senate, even ibalik na natin yung test run na yan, ituloy na yan basta may mga safety protocols tayo, at naman, no, yung nagkaroon na libre sa kayang angkas sa mga frontliners, wala ni isang recorded na COVID-19 transmission noon. Kaya sabi nila, if we can implement itong health protocol sa app-based motorcycle taxi, ay magiging ligtas
So all in all, ito ay welcome dahil sa madadagdagan yung option ng mga pasahero. Kasi ganito, ano no, Boss Paul, Mhm. ang importante lang naman dito, no, at okay, balik natin yung nangyari, no. Yung una kasing nagkaroon ng anunsyo ang DOTR na gagawing 0.75 yung distansya ng mga pasahero. Maraming umangal, no? Nagpahayag kami ng aming saloobin dito na bakit mo paikliin na ang 1 meter social distance ang minimum health. Yes. Hindi ka na dapat bumaba dyan. Parang Yes. minimum wage, no? Hindi ka dapat bumaba dyan. Unless meron kang ipapalit na mga health protocol katulad sa ibang bansa na bago nila inimplement yun na pagpapaikli ng social distance, yung mga healthcare sa mga aircon transport, yung periodic na regular sanitation ng mga units at iba pa. So, ngayon, yun nga ang ginawa ngayon ng pamahalaan na okay, sige, bago natin i-implement itong bagong polisiyang to, see to it na yung 7 commandments. So, yun ang tawag nila, 7 commandments sa public transportation for the safety of passengers ay sundin. So, ibig sabihin, okay, andyan yung polisiya na or pwedeng magkadikit basta may harang, pero bago natin implement yan, siguraduhin natin na nandyan na nga yung 7 commandments sa public transportation. Attorney, are you satisfied with the way DOTR has handled this problem natin sa transport? Kasi, di ba, nung ginawang GCQ, di ba, during the initial implementation, nung bumalik na tayo sa GCQ, ang naging problema ng ating mga kababayan at yung mga public transportation, kumpanya nila, mga offices, wala naman silang masakyan. So, are you satisfied yung naging handling ng DOTR dito sa problema natin sa transport? Well, frankly, hindi. No? We'll be blunt about it na sa tingin namin talagang ang nangyari talaga doon ay trial and error, di ba? Yung umpisa na talaga nahirapan yung mga pasahero, no? And up to now, gano'n, no? Marami kaming objection kasi sa mga ginawa nila, pinagputol-putol yung mga rota ng mga public transportation na walang kasubali, no? Hindi man lang nagkaroon ng hearing. So, pasahero, marami tayong pulisiya na pinatutupad ng walang palugit para maka-adjust yung mga pasahero. Take for instance itong cashless transaction, itong beep card. Alam nyo, sa totoo lang, wala naman tututol dyan no? Dahil mas maganda talaga na may cashless transaction tayo, pabor yan sa operator, pabor din sa pasahero. Pero ang naging objection doon ay yun, in-implement ito, hindi pinasakay yun walang card. Yes, Dapat pinasakay muna. Wala namang pagkakaiba yan sa NLEX at SLEX na RFID. No? Pero meron pa rin cash lane hanggang sa ang acquaint na yung lahat. No? Kailangan mo talaga yung time. Pero dito, ang ginawa nila, kaagad nila in-implement. O tuloy, ano nangyari? Nabutasan. No? Yes. Ang mahal pala niyan, 100 pesos. Di ba? So, nagkaroon tuloy ng issue ng presyo. Kaya tuloy, ang Pangulo sabi, ilibre na niyo yan. Di ba? So, yun sinabi ilibre, ilan card lang yun nilibre? 125,000 cards. Hindi talaga sasapat yun. Kailangan talaga mas marami tayong kunin na provider basta may interconnectivity o interoperability para sa ganon may option ka pasahero, di ba?
So yun ang mga yun yung mga nakikita natin na pag nag-announce kasi, we take the announcement seriously. Yung pala hindi pa handa, di ba? Mhm. So yun yung mga namin, mga concern namin diyan. If I may cut you there, attorney. So, it would take yung kung di pa nagalit ang presidente, di ba? Hindi nila gagawin yung sa tingin ng lahat mas tamang hakbang. Unang-una, ilibre ang card na yan. And dito sa mga discarding ginawa ng DOTR, was there ever a time kahit may pandemya na nakonsulta kayo? Well, kami naman, ewan ko kung bakit hindi kami nakukonsulta dito, pero yung Kongreso, specifically yung Committee on Transportation ni Congressman Edgar Sarmiento sa mga hearing dyan. Pero ang DOT po, ni minsan hindi. No? Kaya nangyayari niyan, kinakailangan namin gumawa o kaya naman magdemanda para sa ganun ay marinig din. Fortunately, pagka na paparating naman namin dyan na napakalaking bagay po ng media talaga dito, nare-reconsider naman nila yung mga natin, yung mga sa tingin natin mga maaring mas papabor sa mga pasahero. Okay, may I just cut you there, Atty. Ington, kasi nasa linya na pala. And good morning sa iyo. Tanhusay, ang ating guest ngayon for the labor sector. Good morning, sir. Magandang Good morning, sir. umaga, boss. Magandang umaga. Magandang umaga kay Attorney Ariel. Good morning po. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Yes, Attorney, Boss Alan Tanhusay, bilang kinatawan ng labor sector, ang mainit na issue ngayon, ano na ba ang nangyari dito sa ating 13-month pay na issue? Yes. Unang-una ay kahapon ay final decision na ng DOLE at ng DTI. Walang cancellation, walang postponement ng 13th month pay. Ibig sabihin na talagang batas na dapat by December 24 ay mabayaran na yung 13th month pay ng mga manggagawa. At salamat kami kahit kay Secretary matapos yung aming pakikipagdialogo sa kanila kay Makalawa, pinakinggan nila yung mga concerns ng mga manggagawa na ipinarating ng mga labor groups. So, hinihintay natin ngayon yung implementing rules and regulations na ilalabas ng DOLE at ng DTI na ibigay ng subsidy ng mga small and micro enterprises na hindi kaya magbigay ng 13th-month pay sa kanilang manggagawa. Okay, one second there, Boss Ariel, pakipatay lang ang saglit yung mukhang may interference yung audio mo. I-mute lang natin. Oh, yes, yan. Okay, Boss Alan, I'm sure yung mga labor group naman, they also had a dialogue with DOLE and DTI, How confident ba ang labor sector na ibibigay naman yung obligasyon ng mga employer when it comes to 13-month pay? Paul, pakiulit nga yung tanong. Yeah, saglit lang. Kapatid na Vicky Aquino, kapatid, paki-unmute lang yung mo. Yeah, kapatid na Vicky, paki-unmute yung yan. Okay, Boss Alan, ulitin natin yung tanong. I'm sure yung mga employers, yung employers group, siguro ECOP, ay nakipag-DOLE at saka sa DTI tungkol sa issue na yan. So how confident are you na susunod naman sila dyan? Kasi yung iba, ang sabi ay
bibigyan ng 13-month pay ng ating mga manggagawa, although this is actually mandated law. So what is your level of confidence na susunod sila dyan? Mataas ang aming confidence sa mga employers and businesses kasi ang aming dialogo nung kamakalawa ay kaharap namin ng mga businesses, no? Okay. Ang labor, ang ECOP, PCCI at ang mga business groups, no? Kaharap yung DOLE at DTI. So tatlong partido yung nandoon sa isang virtual meeting. At nagpahayag ang labor groups ng saloobin at pinaalam kay Secretary Bello na mukhang DOLE pa mismo ang nagbibigay ng paraan para hindi maibigay yung 13th month pay. So siguro nakonsensya ang DOLE, nakonsensya si Secretary Bello at medyo na-touch si Secretary Lopez doon sa mga passionate na talumpati ng mga labor groups, kung kaya siguro pinakinggan nila tayo. Kung kaya as of yesterday, pumayag na ang DOLE na ibigay na hindi pwedeng i-defer. Sundin talaga yung batas. Walang exemption, walang deferment, walang cancellation. At ano yan, in full. Baka kasi yung iba, mangyayari, bigay namin ngayon yan, pero next year na yung pag medyo maganda-ganda ekonomiya. Well, in that case, depende yan sa pag-uusap ng employer at saka ng kanilang mga empleyado, no? Siguro, level nila, o sa enterprise o sa factory, baka pwedeng pag-usapan nila silang dalawa lang. Pero hindi po pwedeng gawin nating general rule o applicable sa buong industriya o sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, na maglagay tayo ng exemption. Kasi nga, walang ganyan sa batas. But doon sa ibaba, yung bilateral dialogue nila, baka pwedeng mangyari yon. But, you know, Paul, ang 13th month pay law kasi, ang sinasabi doon, pwedeng ibigay yung 13th month pay tuwing June para may panggastos sa tuition fee, may panggastos sa matrikula, o kaya yung kalahati ay ibigay sa December, on or before December 24. Ayun. One question lang din, Boss Alan. Do you have any statistics or numbers? Ilan ang tinamaan sa hanay ng labor sector dito sa pandemya na to? Well, ang pinakamataas ay umabot tayo ng 7.3 million na mga manggagawang nawalan ng trabaho. No? Yan yung nahagip ng survey. Naniniwala kami na mayroong mga manggagawang nawalan ng trabaho pero hindi. So, panindigan natin at sinusuportahan namin yung pinakamababang nawalan ng trabaho ay nasa 7 na sinorvey ng Philippine Statistics Authority. Bumagsak yung yan dahil unti-unti na nga tayo nagbukas ng ekonomiya at transportation. Unti-unting naka-recover yung mga companies. Sa kasalukuyan, Paul, meron tayong around 4.2 million na lamang ang mga manggagawang walang trabaho. Okay, pero di ba yung DOLE namigay din ng ayuda sa ating mga manggagawa? Ito bang bilang na to na 7 million plus, do you think mga ito? Hindi, portion lang din? Batay dun sa record ng DOLE mismo, sinumiti nila kamakailan, in-report nila na ang nakatanggap lang talaga ng mga manggagawa ng ayuda ay nasa 2.3 million lamang yung mga nakatanggap. Particularly yung CAMP, yung TUPAD, at yung SBWS na cash assistance na ibinigay ng gobyerno. So ibig sabihin maski dito Boss Alan, sa nakabalik na sa trabaho na around 4 million, we can assume na sila bumalik sa trabaho
na ang halos kalahati sa kanila ay walang natanggap na ayuda sa gobyerno. Kaya, posible yun. Na ganun nga yung senaryo. At kung kaya talagang ipinaglaban namin itong 13th month pay na hindi pwedeng i-defer, hindi pwedeng i-cancel o i-postpone ng pagbabayad. So, yan yung status niya. Yeah, may dagdag ko lang. Ito bang Boss Alan, na itong kampanya ninyo na hindi dapat ma-defer itong ating 13 months. Yung ba lang tinatawag, as you know, sa labor sector, merong tinatawag na conservative, tsaka militant. Ito bang Kilusang Bayo 1 kasama ninyo rito sa laban na ito? O kasama sila noong aming dialogo with the government and businesses. Nakasama po ang KMU doon at nagsalita sila at pare-pareho naman kami ng sinasabi doon sa meeting na yon. So maganda dahil solid ang labor front, solid yung mga labor organizations na nasa gitna, labor organizations na nasa kanan. So talagang solid yung posisyon ng labor organization sa issue nito. Yun pala naman. Sa ating mga kasamahan, meron ba kayong question for about attorney Boss Alan and attorney Ariel Linton? Lydia, Boss Joey, kay Bea Bernardo, kay Alvin. May question ba kayo kay kapatid na Vicky Aquino? Wala pa. Anyway, Boss Ariel, balikan kita saglit, no? Balikan kita saglit. Yes, boss. Itong nangyayari sa EDSA, do you think maayos pa talaga ang traffic dyan? Isa naging ngayon, question di ba, yung babaan actually from the left side, di ba, yung ating mga bus, biglang kakanan. And then dito sa lugar ng papuntang Balintawak, nakita ko yung partner ng EDSA, ang sakayan na ng ating commuter ay sa gitna. And then wala naman akong nakikitang pwede nilang daanan para makapunta sila dun sa terminal. Hindi ba delikado yun? Talagang delikado yun. Alam mo, Paul, yun kasing EDSA natin, no? Hindi naman na plano yan, EDSA, na magkaroon ng katulad ng mga ini-inject natin ngayon, no? For instance, ito nga sa EDSA carousel. Alam mo yung EDSA carousel, yun, linagay mo yung EDSA dun sa pinaka-last lane at ang pinto mo, nandun, ang babaan ay kanan, talagang delikado yon, no? Kahit nga lagyan mo pa ng barrier, yun nga may barrier nasasagasaan pa di ba? Oo nga, oo. Tapos, aakyat ka ng hagdanan, bababa ka sa kabila, hindi kasi WD o senior citizen friendly yung ganito, no? Kaya tuloy, tinitiis na lang ng pasahero yan no? Justice na lang, no? Tapos nag-anunsyo DOTR na meron na daw mga bus na nasa kaliwa yung pinto, no? Yung pala 3 lang yun, no? Di pala ilan libo ba yun, ilan ba yung sasakyan doon? I-anunsyo mo 3 pa lang pala, no? But anyway, at least it's a good start with 3. Attorney, kung 3 lang, again, ito bang ginawang itong carousel dyan sa EDSA? Kayo man lang ba natanong dyan ng DOTR na okay ba itong gagawin natin? Hindi mismo yung DOTR, yan ika nga, alam ko, proposal din yan ng ng MMDA. MMDA. Sila yan, no? Siguro may isang nakapunta siguro sa Turkey, no, sa Istanbul. Sa Istanbul kasi ganoon nasa gitna yun, ano. Pero yun, ginagawa yun, talagang preparado yung infrastructure nila. At hindi sa panahon ng pandemya in-implement yun. Matagal na yung plano. There is planning. Sa atin, habang ini-implement, saka pa lang ginagawa yung infra at nagplaplano pa. So kaya tuloy, habang,
tumatakbo na, tapos nalaman, ay, oo nga pala, nasa kanan yung pinto. No? Sa tagal ba na may bus na sa EDSA, ngayon lang yung nalaman na nasa kanan yung. Tapos, ay, oo nga pala, wala palang nakakatawid. So, saka palang gagawin yung hagdanan. Ay, oo nga pala, pag umuulan, walang masisilungan. So, saka palang dadalhin. So, in other words, walang preparasyon. Di ba? So, kaya nga, ang apila namin doon, okay, kung talagang gusto niyan EDSA carousel, bakit hindi natin gawin sa tamang panahon? Yung bang planado na natin, pulido na. Habang ini-implement mo, saka mo palang i-introduce yung mga ganyang mga kinakailangan, pinahirapan mo yung pasahero. Yun ang sabi namin. So, in the meantime, ang aming suggestion nun, hayaan mo muna yung dating rota, yung kinasanayan ng mga pasahero. No? At saka mo, kapag handa na lahat, ang problema, habang ini-implement, saka mo lang inihahanda. So, yun ang nagiging, napapahirapan mo yung pasahero. Di ba? So, as I said, kanina sa tanong mo, doon kami hindi masaya sa ganong sistema na you are implementing policies based on a trial and error basis. Kasi hindi pa handa yung lahat ng kailangan, ini-implement mo na. Half-baked. Haste is waste, sabi nga natin. Yung pagmamadali, waste ka, sasabihin mo. Hindi kasi panahon ng pandemya ngayon. Ano bang nangyari? Diba? Di lalong na ilapit COVID-19 yung pasahero. Bakit? Syempre, siksikan, nagkakalituhan. So, lalo na, samantalang kinakailangan mo talagang iplano ng husto yan. No? So, yun ang aming saloobin doon. Okay, thank you, Attorney Inton. Do you think in the long run and even in the short term, itong eksperimento ng DOTR dyan sa EDSA, will this result to a more orderly traffic flow dyan sa EDSA? Sa ngayon kasi, hindi pa talaga sabihin natin, full force ang mga sasakyan, di ba? So, pagka naging normal na sitwasyon, bumalik na yung mga dami ng sasakyan sa EDSA, diyan mo makikita. Ngayon, pagka binawasan mo ng isang lane, yung EDSA, na kahit walang dumadaan, kasi dapat bus lang doon. So, hindi mo madadaanan yan, kahit na wala naman dumadaan, then dedicated lane na yun sa EDSA. So, ang mga sasakyan ngayon, private at saka yung iba dun sa ibang lane. So, malalaman natin yan kapag full force na yung traffic ulit. Pero ngayon nga kahit hindi full force, makikita mo yung traffic nandun pa. Diba? Yes, kasi attorney, nakita ko, may nilagay silang concrete barrier para yun yung dedicated lane lalabas dyan. Actually, particular dito sa may lugar ng Balintawak, makipot na ang dyan because of the yung parang flyover papuntang NLEX. Makitid na yung dyan, nilagyan nila ang concrete barrier, lalong lumiit yung karsada. Diba? Talagang liliit yun. Ito, hindi na tayo lumayo. Tingnan mo, ito example ng sinasabi ko na ini-implement mo nang hindi pa napapag-aralan. Doon tayo, di EDSA. Medyo tumagilid lang tayo ng konti dito sa East Avenue. Tingnan mo ang East Avenue ngayon. Meron bike lane. Yes, oo. Ayos, okay. Pero kita mo yung nagpa-park ng mga sasakyan. Yes. After the bike lane, andun, ginawang parking slot, no? Yun, so nabawasan na yung lane ng mga dalawang lane. So makikita mo, dalawa na lang yung dadaanan. Kapag ka full force na mga sasakyan, do you think East Avenue can accommodate that? So yun yung mga natin na pero ginastosan yan, ha? Yes. Tapos yung mga barrier dyan, yung mga ginastosan yan. Ha? So babalik ba tayo sa dati at yung ginastos doon, baliwala na lang? Yes, may just cut you there, Attorney Ariel. Nasa linya na si Yusek Tonisito Umali ng DepEd. Good morning po, Yusek.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ipagpaumanhin po ninyo na huli po tayo dahil umalis nga lang po ako sa bahagya dahil may emergency meeting po kaming gawaran. Mabuhay po kayo. Yes, good morning, sir. At ito po muli ang host ninyo, si ang presidente po ngayon ng National Press Club. Yusek, in the limelight po rin ngayon ang DepEd, particularly dito sa ating mga learning aids, sa yung ating mga learning modules, mali. Well, kahapon po ay naipaliwanag po na during our budget plenary deliberations na mayroon po tayong siguro po bababa sa 1.1 billion pieces of modules that we have distributed to our more or less 22.5 million learners. Bagamat talaga pong dapat po talaga walang mali ang modules, naintindihan ko po, Sir Paul. Pero lumalabas, tama po kayo, meron po atang humigit kumulang 35 errors na natukoy ang ating kagawaran. Maring nadagdagan na po ito as we speak right now. That was as of last Monday. 35 errors, nakita po ng netizens, nakita po ng ating DepEd, at kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng nakakakita nitong mga tilang kakulangan po na ito. At humihingi lamang po kami ng kaunting pangunawa, Sir Paul, kung yung aming 1 billion mahigit na modules ay nalusutan ng 35 pagkakamali. Minsan nakakalusot. And we try to determine what was the reason for the errors. So may modules po kasi kami, Sir Paul. This is not a justification, Sir Paul. But I'm just sharing with you what may have happened. At inuulit ko po, ang mali ay mali at dapat pong tama. Inuulit ko po, dapat walang mali po sa ating mga modules. Pero nangyari, Kuya Paul. So, paano kaya po ito nangyari? Meron po tayong central office initiated modules. Ito po talaga ay quality assured ng ating curriculum and instruction strand at marami pa pong team na binuo para sigurong ma-review po ito. Doon po sa sinabi ko pong more or less 35 errors, yung isa po lamang doon na gawin sa multiple choice item question na nagre-rely sa kulay ang sagot, ngunit ang module naman po na ipailambag o na ipaimprenta na black and white po lamang. Kaya hindi po matutukoy kung anong kulay ito. Ang dahilan po doon ay yung gumawa ng modules at nung narebisa, assume that the modules will be printed at the very least, yung larawan na yon in color, may kulay. At kami po humihingi ng paumanin po dito sa pagkukulang na ito. Kaya hindi niya nalaman nung gumawa na black and white pala pag-imprenta nito. So bukod po doon, humigit kumulang 18 po yung parang nanggaling naman sa regions. Definitely it's not our teachers who committed these mistakes. I want to make this very clear. Hindi po ang ating mga guro. Meron po tayong mga master's teachers, meron po tayong tinatawag na curriculum learning materials, CID, Curriculum and Instructions Division, sa region at sa division, yun po yung tumututok. Parang doon po nagkaroon ng kaunting pagkukulang, Kuya Paul, 18 po dito. Tapos yung 15 naman, humigit kumulang, ay parang sa private schools po ito nakita. Wala pong kaming rason na ibibigay that will say that this is okay, because in fact, this is not okay. We want to do better, Kuya Paul. Doon sa 1 bilyong modules na ipinamahagi, itong 35 na ito na nakalusot,
na maaring ginagamit ng ating mga 22.5 million learners. Humihingi po kami ng paumanhin at we want to do better at ganun po talaga Kuya Paul tinitingnan po namin yung review process. Ang isa po ngayong pinag-uusapan sa central office is maski division or region prepared, dapat equality assure ng central. May ganun ng pag-uusap and then we try to hire more reviewers, Kuya Paul. We also set up a Facebook page, some links where our netizens may post the mistakes that were seen. Hindi ko na po kayang humingi talaga ng paumanhin pa dahil humingi ng paumanhin. Kung may nakalusot po na sa ngayon ay 35 errors po kaming nakikita. Yes, Yusek, thank you for that. Merong kasing mga sinasabi na parang hindi ba minadali itong mga modules na to, Yusek? Kasi sinasabi kang meron tayong mga review process dyan to ensure the quality nitong mga modules na to. And yet, you're also saying 1.2 and you're implying now 35 or 30 plus errors lang, parang napakaliit. Pero paano ba mangyayari dito, Yusek? Unang-una, again, the question, yung ating review process dyan to check yung quality assurance niya. And then secondly, paano mangyayari dito sa 1.1 billion na to? Is it in order to correct that, magpiprint ulit tayo ng 1.1 billion na modules? Hindi naman po lahat ng 1.1 billion, Kuya Paul, lang may mali. Okay. Yung tinukoy niyo, Kuya Paul, na punto, tama po yon. Gusto ko pong makampante ang ating mga magulang na that is definitely the exception rather than the rule. Okay. Pero kaya nagkakaroon ng ganitong pag-uusap kasi nga yung standards natin dapat walang mali. Di ba, Kuya Paul? Pero di ba, Kuya Paul, I mean, that to justify anything. Maski naman po yung mga pangunahing pahayagan, Kuya Paul, nakikita ko, they come up with erratum Minsan nga may picture po na sinasabi si ganito ito, yung pala po sumakalibuhay na pala po yung taong tinutukoy po nila. Ngunit, ang mali ay mali at itatama po namin ito. Ito pong 35 pagkakamaling natukoy po natin, Kuya Paul. At baka madagdagan pa po at there's no excuse for these mistakes, Kuya Paul. Pero kaya ko lang naman sinasabi yun, Kuya Paul, maling-mali na sasabihin na ang modules ng DepEd ay puro mali, na ang ang kalakaran ay puro mali ito at kakaunti lamang tama. Napaka-unfair naman yan, Kuya Paul. Ngayon kung ang pag-uusapan, Kuya Paul, ay may mga nakakalusot na pagkakamali at hindi po ako sabihin paumanhin dito at aayusin po namin yung proseso para perpekto, Kuya Paul, perpektong solusyon sa hindi perpektong sitwasyon ang ating makukuha, we will strive to do better. Kuya Paul, yung usapin po, I'll answer it in this manner. The way we do our books before, Kuya Paul, is that we make an announcement. Pasensya ka na papaala. Paano ba natin ginagawa natin bago yung pandemya? We give them 6 months to 1 year. We announce it to the whole world, ika nga. That's a legal term that we use when we make an announcement to the whole world that DepEd needs books. At ito po yung laman na kinakailangan. 6 months to 1 year, they may develop new materials or they already have existing materials. After 6 months to 1 year, that's the procurement process will start. Bago po yan, magsasubmit muna sila ng kanilang kakayahan. Hindi po lahat na magsusubmit ay i-review ng DepEd. Kakayanan nung kumpanya, nung author, kanyang track record na gumawa ng libro, at pag na-shortlist po sila, saka po sila pupunta sa second stage na magsasubmit na sila ng manuscript. Pag may manuscript yan, we have like a panel, Mr. Paul. Napakadami po namin na may magve-vet na isa, tapos may pangalawa, may pangatlo, hanggang pang-5. At mag-uusap yung 5. Pag-uusapan po nila content,
and then yung mga typographical errors, substance, yung kung tama po ba yung impormasyon o hindi, and then we go for grammar. So we have that kind of vetting mechanism bago po ang pandemya, Kuya Paul. Nung Okay. nangyari po itong pandemyang ito, Kuya Paul, I would like to say that given the limitations that we have, we address this limitation, and that's to come up with the self-learning modules na nung Marso o Pebrero, binago po yung curriculum, Kuya Paul, mula 15,000, kasi alam na natin, Kuya Paul, na hindi mapag-aaralan yung lahat ng dati natin pinag-aaralan nung face-to-face pa. Alam po natin yan at kinontextualize yung curriculum, 5,689 learning competencies na lamang po, Kuya Paul. Six months to 1 year, ika And nga. definitely, Kuya Paul, because nung nangyari yung pandemya, February, Marso, Kuya Paul, we were thinking that school will open August. So you could Yes, compute. oo. Pero bago pa yun, Kuya Paul, hindi naman kaagad na upo ang mga tagapagsulat natin para sumulat eh. Inayos pa muna yung curriculum, Yes. di ba, Kuya Paul? And then Oo, nagkaroon oo. ng basic education learning continuity. We're trying our best to get a perfect solution to kami po'y tatanggap ng mga puna dahil ganoon naman po talaga, Kuya Paul, para mapabuti po namin. Pero ito yung sitwasyon natin kinapapalooban. At idagdag ko, Kuya Paul, so ginawa yung Basic Education Learning Continuity Plan, inayos ang curriculum, and then we work on our modules. Yan po ang Okay. dahilan, Kuya Paul, kaya ang modules po natin ngayon, at yan ay okay lamang kasi first quarter pa lang naman ang pinag-uusapan. First quarter pa lamang po ang ating natap po yung pagpapagde-develop, pag-implement po nito, which we expect to be all in our schools dapat by December. And then susunod po niyan third quarter and fourth quarter. Yes, okay. So bilang katugunan po dun sa minadali, I really don't to say kasi parang may without disregard for quality, parang Yes. kaya mo na eh. So meron pa rin po tayong talagang vetting mechanism na po ito kasing tagal nung paano natin ito ginagawa, hindi po ito na-vet sa parehong pamamaraan nung wala pa yung pandemya kaysa sa ngayon. Kaya naman siguro, Kuya Paul, mayroon po sa ngayon na 35 at maaari pong tumaas, Kuya Paul. Alam niyo, Paul, Kuya Paul, ito yung iba po kasi, Kuya Paul, ginawa ng local eh. And we don't want to blame them for that. Kasi Kuya Paul, can you imagine, Kuya Paul, we math, science, araling panlipunan, music, arts, PE, and health. On the average, we have one module per week. And Okay, that's if I may just insert there. Unang question lang is how would you now address itong mga identified na errors? Meron ba kayong advice sa mga teacher, ganito ang gagawin? And secondly, having learned, ika nga dito sa first batch ng mga dineliver na module, what assurance can we give our I will contain no error or lesser error, sir? Kuya Paul, sinabi ko na sa inyo yung aming gagawin. Hindi po ba? Meron po kaming website na ginawa, Facebook page, nagbigay po kami ng link sa mga makakakita ng errors na ito at maglalabas po kami ng errata. So yun po yung mga nakita ng mali. Moving forward, Kuya and Paul. How do we, if I may, sir, how do we assure na itong mga errata na ito ay makakarating naman sa Paul, yun lang po ang aking masasabi. Makakasiguro kayo, Paul, kung paanong pamamaraan na nakarating po itong modules na sinasabi po nating may mali, ay sa ganun din pong pamamaraan, mapaparating yung errata na itatama po itong modules na ito. Kung paano po nila natanggap yung modules na sinasabi po nating may mali, yun din po yung pamamaraan na pagdadaanan. So, to answer your question again, to reiterate what I have said, yun po yung aming gagawin dito sa nangyari ng ito.
dun sa susunod na mangyayari po ay i-quality assure na sa central office. Okay. Yun po yung sa ngayong nabubuong pamamaraan na amin pong gagawin, Kuya Paul. So that would include the local school boards na sabi mo, yung ibang local school boards natin gumawa ng sarili nilang mga modules, sila kasama na dito sa gagawing pagtutok kumbaga ng ating Ano po yan, DepEd. Kuya Paul? What you should be saying is our local. Ito po yung aming opisina ng DepEd na pinakamataas na opisina na nakakasaklaw sa isang lalawigan o isang lungsod po, Kuya Paul. Pati po yun, Kuya Paul. Yung pag-uusap, Kuya Paul, medyo mukhang madugo po ito, pero yung po yung nangyaring pag-uusap, Paul, at binabahagi ko po sa inyo. Ngunit, ang nakikita ko po rito, Kuya Paul, maski na Public Act 9155, Governance of Basic Education Act, po many functions to our regions and division. Yung konsepto po ng decentralization sa RA 7, yung Local Government Code of 1991 ay pwede nyo ihalin tulad dito sa batas na ito. Marami po kami na dinelegate na sa baba. Na ang aming gagawin, ngunit darating po ang oras, dapat the region and the division should be able to quality assure their own materials. At kaya naman, Kuya Paul, kaya naman, talagang nalusutan lang, Kuya Paul. Nalusutan lang. Okay. With that, Boss Joey, may tanong ka ba? Joey Venancio, ang publisher ng Police Files. Kaya sa ating mga panelists, wala kang boses, ha? Ano, Boss Joey? Wala kang audio. Walang audio. Okay. Wala kang audio, Boss Joey. Okay. Yusek Umali. Kumusta naman itong ano natin? Kumusta naman itong kasi, di ba? Kumusta naman ang interconnectivity lalo na sa mga probinsya? Kasi nakita rin natin sa social media, may mga post na may mga teacher na nasa bubong ng eskwelahan o nasa mga burol-burol dyan at naghahanap ng signal, Yusek. How is your discussions with our mga telcos at saka mga cable operators, lalo na sa mga may ongoing discussion po with DICT, Kuya Paul. May ongoing discussion with our private internet service providers. At mayroon din po sa ibang mga partners. Tinitingnan lang po natin, Kuya Paul, kasi yung procurement law natin, lalo na kung ito'y may kasamang bayad at kung walang bayad, ay ano naman po yung bahagi ng kagawaran ng edukasyon ang ilalabas po natin. But the procurement law, Yusek, has been relaxed, di ba? Ngayon, panahon ng pandemya. In fact, Kuya Paul, puro emergency procurement yata tayo ngayon . Hindi sa lahat, Kuya Paul. Okay. Hindi sa lahat. So kung pinag-uusapan po, Kuya Paul, ay getting some service providers that will provide us excellent internet service. Hindi po yan kasama dun sa tinatawag na emergency procurement ng Republic Act 9184. Kuya Paul, Okay. or the procurement law na tinatawag po natin. Kuya Paul, yung ang punto ko lang po, Kuya Paul, ay may pag-uusap po na nangyayari at bagamat humingi tayo ng pangunawa po dito, ito po talagang isang pamamaraan, Kuya Paul, na mangyari yung distance learning na tinatawag, internet-based, pero hindi naman po kami yung kagawaran o kami nagpo-provide nitong connectivity na ito. Ngunit, nais ko pong sabihin na we are maximizing this. And if I may just quickly add, I would like to say this, and you could vet this, Kuya Paul. Meron tayong issue talaga ng connectivity. Pero yung specific instance po ninyo na pumupunta sa bubong, Hindi, nakikita kasi natin to Yusek sa di ba? Nakikita natin sa pinopost ng iba sa Is Baka that magalit true o si propaganda Ate lang V. yung laban sa DepEd?
baka magalit sina Ate V at sina Governor Mandanas dahil ang Batangas naman ay hindi naman po ganun kalayuan at marami naman pong tore ng medyo maganda naman po ang connectivity sa Batangas. Yun po, Kuya Paul, pwede nyo pong i-vet itong sasabihin ko ay parang ginawa lamang nila symbolically to show something and send a message to maybe to DepEd or what. Hindi po totoo na sila po'y umakyat sa bubong dahil wala po silang connectivity, Kuya Paul. You could vet that, Kuya Paul. How about sa ibang probinsya, sir? Alba, sa Romblon. Baka nga yun. Baka kailangan lang umakyat. I don't mean to province of Romblon. Pero ang punto ko lang, Kuya Paul, nagbigay tayo ng halimbawa na eksakto, hindi po totoo nangyari yun. Pero gusto ko naman sabihin, Kuya Paul, na talagang may mga lugar po ay talagang yan po ang katotohanan na mahirap po ang connection, Kuya Paul. At yun nga po, yung nabanggit ko po sa inyo ay doing discussion with DICT and even private partners. So from setting up something in our schools, which will be given for free, and then there's something in return. But we need to look at that from also from what is the most advantage to the government. Kailan naman kaya mapapakinabangan ng ating mga teacher at saka mga estudyante yung fruit ng mga discussion na yan? Kasi it's as if they need it today kasi nagsisimula na Yusek yung di ba? I hope you don't mind. Nagsisimula na po yung ating klase. Tama yun, Kuya Paul. Hindi ko po... Wala ba kayong timeline kung kailan dapat matapos to at mapakinabangan ng ating mga teacher? Meron po. Ayoko lang pong pangunahan itong aming tamang opisina rito. This definitely sooner rather than later. But on top of that, Kuya Paul, I would like to say that as of last week of September, we had partnership with more or less 162 local radio stations. 207 local TV stations. So on top of the online based learning that we are talking about, Kuya Paul, supplemental way of learning via radio and TV nangyayari din po sa buong Pilipinas. Dito na lamang sa NCR, Kuya Paul, hindi na tayo lalayo. Solar TV gave us one free channel. Halimbawa lamang Pilipinas, meron tayong 207 partners. Sa NCR, we have DepEd NCR TV na yung kanilang materials pwede rin mahagip ng ibang region pero ang kanilang partnership is with the National Capital Region at marami po tayo, Kuya Paul, na modules na pinapaliwanag, mapapanood dito to supplement our self-learning modules and even online-based learning. Siguro, Kuya Paul, ang gusto ko pong sabihin talaga, Kuya Paul, dito po sa imperfectong sitwasyon natin na kung saan naghahanap tayo ng perfectong solusyon, talaga pong nagsisikap ang inyong DepEd. We are really trying. Sa pangunguna po ng ating Ma'am Niling Briones, who is celebrating her 80th birthday today. Ganun na. At ang ating mga guro, Kuya Paul, ang ating mga pinakamamahal na guro, Kuya Paul, sila po talaga ang isa sa pinakahaligi at tunay na dahilan kung bakit nagpapatuloy ito. Napakagaling po ng ating mga guro. Yes. Boss Joey Benancio, may tanong ka ba? Nabanggit kayo Romblon Alam mo, Yusek, to si Boss Joey, taga Romblon kasi ito. Ang publisher ng Police Files Tonight at saka director ng National Press Club. Boss Joey, paki-unmute mo yung mo. Yan. Yan, okay na, okay. Itatanong lang kay Yusek tungkol sa concern kasi ako dito sa mga teachers din regarding kung sa pag-reprint ng modules kasi parang wala silang budget so that's why na nagsusulisit sila sa mga kaibigan, mga alumni wala bang budget ang DepEd doon para sa reprinting ng modules ng mga teachers para sa mga estudyante? Yes, if I may add, Yusek Mali, alam mo ba, itong si Boss Joey, kami ay mga kasama niya sa media, inikutan nga niyan at nag-donate kami ng mga bond paper para magamit ng mga teacher dahil wala rin budget para sa reprinting mga 21 schools yung nabigyan ko ng 10 boxes ng ng bond paper sa probinsya sa amin. Apo, Kuya Joey, we have downloaded 10 billion pesos more or less sa ating mga schools division offices
Sila po yung nagdidesisyon kung paano po ito gagamitin, kasi marami pong pamahalaang lokal, nag-donate ng risograph, so sila po ang nagpapa-imprenta ng sarili nila, o kaya po pinapabid po nila ito. So nasa kanila po itong desisyon. Binigay po ito ng DepEd. Kung bakit pa rin po ito nangyayari, Kuya Joey, I will second guess. Ang ating pong mga guru talaga ay napakahusay po. At, talagang, kaya nga kami po ngayon, nananawagan po kami, ma'am, sir, at this, don't do that anymore. Let's just rely on what we have right now, what our schools division office can provide, and what you have solicited, and let's be contented with that po for now. Yan po yung utos po ng ating Ma'am Liling Briones, dahil naunawaan po namin ang focus po talaga natin ngayong oras na ito dapat ay pagtuturo na lamang. Alam nyo, Kuya Paul, Kuya Joey, yung 10 billion pong yon, kung ang iimprenta lamang po ay yung mga modules na gusto po naming maimprenta, ay dapat po naming aminin ay kulang pa rin po ito. Kulang. Kulang po. Kaya ang nangyari po rito, Kuya Paul, Kuya Joey, ay ang mga pamahalaang lokal, tulad po ng lungsod ng Quezon, lungsod ng dito po, Valenzuela, Makati, Mandaluyong, napakagandang halimbawa. They allocated Mandaluyong City, napakahusay po ng ating Mayora Menchi Abalos, 500 million pesos to help DepEd in the printing and also procurement of some more or less 41,000 tablets na binigay po nila sa lahat ng ating mag-aaral from grades 4 to 12. Tumulong po ang pamahalaang lokal, yun po yung aking pong sasabihin. At pati po ang ating mga private partners. At dahil po dito, tulad po ninyo, kayo po, tinulungan niyo po kami, natugunan po natin yung ating pangangailangan sa first at inaasahan po natin hanggang second quarter. Bakit po kanyo kulang po ito? Kasi po, Kuya Paul, Kuya Joey, under the Constitution and under the law, for every expenditure that the government may do, it should be authorized by a law. There should be an appropriation law authorizing such expenditure. And that law that we are talking about is the General Appropriations Act of 2020. And when this law was passed in 2019, hindi po nila nakonsidera na ganito po yung dami ng self-learning modules na kakailanganin po natin at lagyan mo ng tamang budget. Kaya ngayon po, ngunit basta sinabi ko po yan, Kuya Paul, Kuya Joey, meron tayong rules under DBM COA rules, decided cases by the Supreme Court. Itong kategorya na ito, pwedeng i-realign dito. Pero hindi sapat yon, maski nag-realign po kami. Kaya po kami, ito po yung aming budget na napagkunan, na ni-realign at talagang pwede pong gamitin sa self-learning modules. At sa tulong po ng ating pamahalaang lokal, sa mga halimbawang nabigay ko po at private partners, na itawid po natin ito. Kuya Paul, Kuya Joey, mabilis po lamang. Talaga po kami nagpapasalamat sa aming mga guro. Alam niyo po, Kuya Paul, hindi sila kontento kasi ngayon talaga you rely on papers eh. Talagang you need paper. Kasi wala akong face-to-face eh. You send it to them, they bring it back to you. Kung di sila kontento, gusto kong gumawa pa ng additional assignment and practice sheets para lalong magaling ang aking anak. Gusto kong paggagamitin ko ito dahil gusto ko pang magpaliwanag dahil itong mag-aaral ko ay medyo hindi nauunawaan o magaling at gusto nating dagdagan. Kaya po talaga yung pangangailangan sa papel nandoon. Ngunit, ang sabi na nga ni Ma'am Liling Briones, we really have to help our teachers na wag na muna po nilang i-temper na po natin. And ganun talaga eh. Hindi po perfecto yung sitwasyon natin eh. We have to make do what we have right now. Kasi nag-umpisa, first time pa lang natin. First time pa na kasi natin ito eh. Looking forward, yung bang budget ninyo na ni-request, how much it again? And ito bang for next year's budget nyo, Yusek, ito ba okay naman sa Kongreso at saka Senado? Well, mukhang okay naman po, Kuya Paul, Kuya Joey. Nasa humigit kumulang 15 billion po yung hinihingi ng kagawaran ng edukasyon po para po sa usapin. Hindi lamang pagpapalimbag ng self-learning modules, kundi mga
activity sheets at mga iba pa pong mga kakailanganin para maipatupad yung tinatawag po naming blended learning at flexible learning option na para maunawaan po ng ating mga kababayan, blended learning, iba't ibang pamamaraan para matuto at magturo at mag-aral ang mga bata kung ano yung kakailanganin dito. Doon po natin kukunin sa pondong ito, Kuya Paul, Kuya Joey. Okay. Yusek, may tanong lang dito, yung isa naming kasama sa hanap buhay, si Jocelyn na Tabangkura. How about sa mga activity sa module na hindi naman alam kung paano kukunin yung sagot, especially sa math, dahil walang paliwanag, wala naman textbook, hirap ang mga bata magsagot sa module. Tapos may deadline pa. Pati mga nanay na nagtuturo, nawiwindang. Opo. Nakakalungkot talaga, no, Kuya Paul, no? Ito yung sitwasyon natin. Hindi po ba dahil gusto natin magpatuloy ang pag-aaral? Hindi naman pwede ang face-to-face. So kung walang face-to-face, walang guro na maggagabay sa kanila. Kung walang guro, sino po ang pwedeng maggabay at tumulong man lang kahit paano at hindi po namin inaasahan na ituro mismo yung leksyon? Yung ating mga guro, yung ating mga magulang, o yung nakatatanda, ganun po talaga pag i-analyze nyo, Kuya Paul. So ang sagot po sa katanungan na ito ay, una, hindi po natin inaasahan na si Mami at si Daddy maintindihan niya na ang x plus x ay 2x at hindi x squared. Ang x times x ang x squared. Ang algebra, ang physics, ang chemistry, baka nakalimutan na ni na Mami, Daddy at ni Tatay at ni Nanay, okay lamang po ito. Ngunit mas okay sana kung alam at makakatulong sa pagtuturo. Our modules are designed in such a way dapat po na minimal intervention, kaya nga po natin kinontextualize ay maiintindihan ng mga bata. Kung hindi po maiintindihan ito ng mga bata, Kuya Joey, Kuya Paul, ay dapat nakikipag-ugnayan na po sila sa mga teachers natin. Ang teachers natin, sasabihin ko na po sa inyo, sa Mandaluyong halimbawa, sa Metro Manila, o sa mga lugar na mayroong telepono, sila po yung nagtatawagan. Pinapaliwanag po sa pamamagitan ng telepono. Yung messenger po, meron pong free platform yan. Free, nag-PPM po sila. Ito hindi ko po alam. Pero nung umikot po ako sa lungsod ng Mandaluyong, bumisita ako ng ilang household. Ako po talagang tuwan-tuwa na tapatan ko talaga, nag-aaral yung bata. Bandang alas 11 po ito. Tinuturuan ng magulang, kinder, grade 1, grade 3. Na-check po ako, umikot po ako dahil gusto ko pong malaman kung totoo po ba itong nangyayari. At nakita ko po dun sa random checking ko po ilang mga bahay, nangyayari naman po. At kung wala po, nakita ko yung bata, nagte-text, sabi ko, anak, sino ka-text mo? Yung teacher ko po, nagdalhin ko po gaanong maintindihan yung instruction po dito. And they are all trying to learn given all the limitations that we have. So the answer to the question is, the parents, si nanay, si tatay ay hindi kinakailangang alamin nga yung leksyon. Gagabayan lamang nila, i-check lang mabuti na sigurado kung online ay hindi nagpupunta sa kahit anong website. Alam mo ba, Kuya Paul, studies show that a Filipino spending, tayo, napakalaki po ng ginugugol nating oras sa social media at sa internet. At yung mga hindi kapakipakinabang na mga website, pornography, at walang kwentang mga website, hindi po bababa sa 1 oras. Sabi, ang napupuntahan na hindi makakatulong sa pag-aaral. Pag-aaral po yan. I mean, it's based on some solid studies that we were shared to DepEd. Ang magulang ay kailangan po, yun po ang aming inaasahan, na you regularly check our child kung po bang nag-aaral siya, kung online-based learning yan, at baka kung saan-saan lamang nagpupunta yan, lalo na kung asynchronous. Kung hindi po synchronous, sabay na nag-aaral. Asynchronous, Kuya Paul, yan po yung terminolohiya na ginagamit natin na mamayang gabi, puntahan mo sa YouTube, mag-aral ka, hindi sabay. Synchronous, parang ganito, sabay. So they should be able to communicate with our teachers via text, via email, o maski doon po sa learning packet na binibigay po namin na kinukuha po nila kada linggo, kada 2 linggo, isulat po nila doon kung wala na silang ibang pamamaraan. Nahuhuli ang anak ko, kailangan ng tulong. At meron po tayong ginagawang pamamaraan na kung hindi po ang ating mga motivated teachers ang pupunta sa kanila, Kuya Paul, hindi po ito sa lahat ng 22.5 learners, million learners, doon po sa talagang nag-i-struggle lang at medyo nahuhuli.
meron po tayong kukuning mga support aid na tutulong po, learning facilitators, merong volunteer at meron pong susweldohan po natin para po makatulong sa pagtuturo sa mga batang medyo nahuhuli at mabibisita sila sa kanilang mga tahanan. Ayun. Thank you for that, Yusek. Kung wala ka naman tanong, Boss Joey. Okay na. Yeah, Thank you po, Sir Joey. Thank you po. Yes, sir. Thank you. Balikan natin si Boss Alan Tanhusay ng Labor. By the way, natin Kuya natin Paul. na pumasok si Sir. Standby lang po, sir. I will Kuya Paul, can I leave? I'll just go back to my meeting hanggang 11 po. At Okay, sige. meron po kaming ngayon kay Ma'am Liling po eh. Okay, Babalik sige, po ako sige. kung may oras pa po. Bye. Sige. Salamat po Sige, sa inyo, yes. Sir Paul. At pakibati nyo na rin kami kay Secretary Briones. Hello po, Attorney Inton. Kamusta po kayo? Okay, Yusek, pakibati na rin kami kay Secretary I will. Briones, sir. I will po. Salamat po. Thank you, Yusek. Si Boss Alan na balikan lang natin. Ano ba ang tingin ng labor sector sa sa tutunguhin ng ating ekonomiya for next year, Boss Alan? Yes, thank you, Paul. Ang pinaka-challenge talaga ngayon ay paano ba natin mabigyan ng trabaho yung mga manggagawa na kasalukuyang walang trabaho. Napakalaki ang kasalukuyang mahigit sa 4 na milyon ang mga manggagawang walang trabaho. So this is a very challenging situation para sa mga manggagawa. At wala ho kaming nakikitang job generation kung paano nila hikayatin na pumasok at mamuhunan yung mga negosyo. Kasi nga huli tayo sa recovery natin sa coronavirus, no? Naunahan na tayo ng Vietnam, naunahan na tayo ng Cambodia at iba pang mga bansa sa Southeast Asia na kompetensya natin sa pag-attract ng mga investors at mga negosyante. So dahil huli tayo, mahirapan tayo mag-attract ng na mahikayat ng mga negosyo para matugunan yung unemployment situation natin ito. So that's one. Another, may nakikita kaming issue kapag matapos itong mga build project ni Pangulong Duterte, lalong-lalo na yung mga pag-upgrade ng mga expressway, yung mga seaports at airports, kapag medyo maganda yung output, maganda yung resulta nito by next year, merong possibility na mag-create ng trabaho by way of investors coming in because of good infrastructure, because of good logistics, because of good na kasalukuyang ginagawa ng Duterte administration. Pero yan kasi sinasabi mo, Boss Alan, into the future yan. Siguro mapakinabangan talaga natin ang gusto yan by the time na bumaba si Presidente. But between now and matapos itong mga build nito, paano naman ang ating mga manggagawa niyan? Ayun nga yun ang pinaka problema talaga dahil napakarami sa kasalukuyan yung mga companies patuloy na nagre-retrench, patuloy yung pagbabawas ng mga manggagawa nila kasi nga mga lockdown na pinapatupad. For example, sa isang lugar magpapatupad ng GCQ. Sa susunod na buwan magpapatupad ng mas mahigpit na quarantine period, quarantine lockdown. Nahihirapan yung negosyo na magbenta o mag-market ng kanyang produkto dahil sa mga lockdowns na ito.
kung kaya't isa ito sa pinaka-issue na tinatalakay namin ngayon with the government, kabilang po yung ating mga government agencies. Okay, so in other words, ang basa ko dyan, wala pa tayong nakikitang malinaw na solusyon sa ngayon. Kung hindi umasa na sana itong mga investor patuloy na tumaas yung level of confidence para mag-invest sa ating ekonomiya. Yes, tama ka. Parang ganun yung ating magiging senaryo sa loob ng 2021 onwards, no? Mahirapan talaga tayo makarecover. So yung ating poverty level dyan, lalo pang tataas yan. Boss Alan. Yes, lalong tataas yung poverty level. Ngayon nga, minomonitor namin yung value ng minimum wage, no? Yung kakayahan ng sahod ng mga manggagawa na bumili ng produkto o kaya magbayad ng renta sa bahay, yung bayad sa kuryente, sa tubig, at iba pang mga expenses, no? Ang laki ng ibinaba ng kanyang purchasing power, mahigit 10 piso yung ibinagsak purchasing power. Kaya pababa talaga, Paul, ang ating ekonomiya, no? Yung income ng mga manggagawa, palit ng palit yung kakayahang bumili ng produkto, samantalang yung mga presyong binibenta o yung mga halaga ng ay tumataas. So, tumataas yung mga bilihin, yung presyo, bumababa naman yung sahod ng mga manggagawa. So, kakaroon yan ng social upheaval at yun ang kinakatakutan natin. Yung ibang mga kasama nyo sa labor sector, yung binanggit mo na yan na magkaroon ng social upheaval, dyan sila natutuwa sa totoo lang. Di ba? Alam naman namin yan. Aware kami dyan at alam naman natin na mayroong nagsasamantala, lalong-lalo na kapag maraming mga manggagawang nawalan ng trabaho, kaya maraming mga pang-aabuso na ginagawa sa kanila. Siyempre, napakagandang i-recruit ang mga yan dahil mayroong injustice at mayroong poverty na nararanasan. But kami naman, sinusubukan talaga namin na tumulong sa gobyerno at pinapangalagaan namin yung kapakanan ng manggagawa, lalong-lalo na sa aspeto ng polisiya, no? Kung kaya't kung mapansin mo, Paul, nung mga nakarang araw kami dito sa 13th month pay, no? Dahil mukhang ito yung isa sa sakripisyo na naman ng ating gobyerno, no? By way of deferring or non-payment of 13th month pay. So pinaglaban talaga namin ito na wag mangyari. Yan yung mga kasalukuyang pinagkaabala namin, Paul. Okay, thank you for that. Yung iba nating kasamaan sa dito sa ating forum, baka may question kayo kay Boss Alan at kay Boss Ariel Inton. Inaantay natin kasing pumasok pa si Director General Jeremiah Belica, no? But I received a notice na baka mahihirapan siyang pumasok, may nakasabay doon na importanteng meeting kasi. Anyway, Boss Ariel, Attorney Ariel Inton, any other statement before natin i-close itong ating forum President for President Paul. Yes, President Paul. Boss Joey. Tatanong ka kay Boss Ariel. Yes, boss. Sir, malapit ng election, baka yung planong bumalik sa politika? Babalik tayo. Babalik ako. Yun. Babalik tayo. Wala nang if. Babalik tayo. Ayan, pala. Okay. Kailangan talker tayo. Kung babalik. Speaking of that, nagtataka nga kami, nasa administrasyon ka na ni Mayor Joy, pero mukhang umalis ka. Di ba? May kwento doon, yan na natin. Sige, Boss Ariel, Boss Alan, if you still have any parting words sa ating I'm not sure makakapasok pa si si Director General Belica ng ARTA.
parang marami sana tayong itatanong din sa kanya. At any rate, siguro by next week. No? So, any parting words, Boss Attorney Ariel Linton, at saka, bukod dun sa iyong pagbabalik sa politika, any parting words? Ito, Quezon City na rin ang pinasok nyo. Meron isang issue sa Quezon City na tingin ko na kailangan nating tugunan. No? Bagamat hindi ko distrito to, no? Pero sa nakikita ko, this has already attracted national attention. Ito yung pagpapalit ng Del Monte Avenue sa Fernando Poe Jr. Avenue. So, wala naman tayong objection na bigyan ng parangal si Daking. Pero yung Del Monte Avenue, no, isang historical avenue yan. No? Kumbaga, centuries ago, pagka tiningnan mo yun na history niyan, panahon pa nila Kandula ang connection niyan. At yung mga tao doon, against dito. So ang ating pong ang ating suggestion, meron naman ibang paraan na bigyan natin ng karangalan ng isang tao. Baliches, kunyari, papalitan mo ng Paul Gutierrez district. Ano naman ang sasabihin ng mga tao doon? Diba? O kaya yung Libis, papalitan mo ng Joey Venancio. Siyempre, diba? So, kinakailangan yung pagbibigay natin ng pugay, yun nararapat. No? For instance, no? Ito, pinasa ito ng committee ni Senator Bong Revilla, yung Public Works. At yung DPWH did not object to this. Babalik ko sa DPWH itong issue to. Di ba ang dami nyo, Secretary Mark Villar, na build project? Napakaraming kalye na kumbaga ginagawa nyo. Bakit hindi i-reserva na lang yung isa dyan para kay Daking? Bakit itong Del Monte Avenue pa ang aanihin po natin? Kung hindi, I understand, andyan yung dating studio ni FPJ, tsaka itong Mowel Fund, di ba, dyan sa Del Monte? Yun nga sa Del Monte, dahil ba nandun yung dating studio, papalitan mo yung kalye? Di palitan na rin natin yung Escolta Street ng Dolphy Street dahil nandun yung dating opisina ng RBQ. Di ba? So hindi naman yun ang basihan natin dito At meron naman talagang guidelines sa National Historic Commission kung dito sa pagpapalit ng kalye. At nakita natin, hindi talaga dapat. No? Bigyan natin ng karangalan yung tao na para sa kanya. Ano ba naman yung maglagay tayo ng monumento doon? Di ba? Ni FPJ, doon sa Biak na Bato. Hindi, actually, meron ng monumento si FPJ sa Ross Boulevard Okay. Yun naman pala. No? Saka, kailangan pa ba niya yun? I don't think na, siguro kung buhay si Daking, siya mismo hindi papayag dyan. Yes. Kapag pinaapi, kapag may mga taong ayaw, I don't think Daking will say, tuloy niya yan. Kaya sana ang ating apila kay Senator Leon Guerrero, Lito Lapid, wag na wag na yung ituloy yan sa Senado. No? At Mayor Enton, ano ba? At ito naman kay alam mo, pumasa sa House of Representatives to no? Sana ewan ko, pero I think we can give the king the honor and respect na hindi mabibigyan ng dungis, no? Kaysa naman na magpalit ka ang tinunong kalye Del Monte, di ba? Binuhin mo, papalitan mo. Di yung mga businesses doon, magpapalit ng letterhead yan, ganun. Magastos yan. Okay. Sige. Ano natin dyan? Siguro, Paul, Joey, tingnan mo, mag-interview kayo doon. So yun lang, boss. Maraming salamat. Yes. At mabuhay po kayo. Thank you. At Boss Alan Tanusay, any parting word, boss? Boss, go na ako, boss. Thank you very much. Thank you, Attorney Ariel Linton. Boss Alan Tanusay, any parting word, sir? Yes, Paul, gusto ko lang iparating na nagpapasalamat ang TUCP kay Secretary Bello, kay Secretary Lopez, at sana ay matupad yung commitment ng Department of Finance at ng Department of Budget and Management
nahanapan nila ng pondo sa gobyernong hindi nagagamit o hindi nagagastos, na ilaan ito, i-divert ito doon sa mga small and micro enterprises na hindi kaya magbigay ng 13th month pay ngayong Pasko. So sana May cut you there, may cut yun na you lang there. yung aming nasahan eh. Yeah, Boss Alan, may I just cut you there. So, nung nag-meeting kayo yesterday or the other day, together with the employers group, it was agreed na yung mga hindi kaya magbigay, micro and small enterprises natin, will be subsidized by the government. Ganun ba yun? Para maibigay lang ang obligasyon sa mga manggagawa. Yes, merong ganoong conclusion pagtatapos ng aming meeting na hanapan ng Department of Finance at ng Department of Budget Management na i-subsidize yung 13th month pay ng mga small and micro enterprises na hindi kaya magbigay. So kailangan siguro how much are we talking here, sir? How much ang pinag-uusapan dito? Yun nga yung assignment ng DOLE, no? Alamin. Kailangan mag-submit yung mga micro and small enterprises ng application sa subsidiya. So wala pang idea kung ilan talaga yung mga micro and small enterprises na economically distressed at hindi kaya magbigay ng 13th month pay. Okay, so parang ang habol ninyo dito at ng gobyerno, Boss Alan, is that when December comes, kumbaga, everybody happy, di ba? Mula sa pinakamalalaking empresa hanggang sa pinakamaliliit ay na bigay yung obligasyon nila sa batas. Yun ang habol dito. Yes, tama ka. Yan yung pinaka motivation talaga namin dito. Kasi ang tindi ng dinanas ng mga manggagawa, no, nung simula nung mag-lockdown, no, ang tindi. Kitang-kita natin araw-araw sa telebisyon, sa mga balita, sa mga dyaryo at sa iba pang mga news outlets, nakita natin talaga yung paghihirap at iba't ibang klase na paghihirap ang dinanas ng mga manggagawa simula nung mag-lockdown tayo. So sinigurado namin na kailangan pagdating ng December, kahit papaano merong pambili ng Noche Buena, merong pambili ng regalo sa mga bata at merong konting handaan na mailuluto si Mrs. pagdating ng Noche Buena sa December 24. Okay, with that, Boss Alan, sa ating lahat na nakasama sa ating broadcast today, I thank you very much at we'll see you again next week sa regular na edition ng ating Meet the Press Report to the Nation Media Forum. And Boss Alan, hopefully you can join us again upon invitation, sir. Maraming salamat, Paul. Anytime po ako para sa NPC. Mabuhay po ang National Press Club. Mabuhay po lahat ng miyembro. Salamat po. And with that, mga kapatid, we're closing na muna our edition for today. Yun pong mga hindi nakasabay dito, ito naman po ay naka-record and you can always view this later on po sa website po at saka po Facebook page ng National Press Club. Magandang umaga po sa ating lahat.